Magandang araw mga ka-agri. Ako si Rome Matthew Bernardo Cruz mula sa Baler Aurora, isang proud scholar ng ATI Central Luzon mula sa programa ng EC Agri o Educational Assistant for the Youth in Agriculture. Ako ay nagtapos ng aking kolehiyo sa Central Luzon State University taong 2024 sa kurso ng Bachelor of Science in Agriculture, Major in Animal Science. Sa kaparehong taon, 2024, ako rin ay pinalad na makapasa sa Agriculturist Licensure Examination. Sa kasalukuyan, ako ay nagseserbisyo bilang agriculturist sa tanggapan ng panlalawigang veterinaryo ng lalawigan ng Aurora. Bata pa lamang ako ay na-expose na at namulat ang aking kaisipan sa kahalagahan ng agrikultura, lalo na sa aming lalawigan, na kung saan agrikultura at pangisda ang pangunahing kinabubuhay ng mga mamamayan dito. Bali na-discover ko po yung scholarship ng EC Agri sa pamamagitan ng aking ate na sister-in-law na dati ay nasa Mau Baler, na si Ate Lori Joy Cruz. Ayun po, in-endorse niya ako kay Mau Susan, the former Municipal Agriculturist of Mau Baler, Ma'am Susana Rotacio. At iyon po to coordination with Ma'am the ATI Central Luzon through Ma'am Gia Reyes and Ma'am Elsa Victoria. Ayun po, pumunta po sila dito sa munisipyo ng Baler, nag-conduct ng examination, ng interview. Tanda ko pa nga nun, parang nagkaiyakan pa nga po kami nun, nagkwento po ako ng mga story, ganyan. Ayun po, hanggang sa, ayun po, lumabas po yung official list. Tayo po ay kwalipikado. Dahil nakita po nila yung ating, nung high school po tayo, nandun po yung ating pagiging consistent with honors. Ganun din po yung ating pagiging malapit sa agrikultura. Tandang-tanda ko pa nga po nung first orientation namin via Google Meet with the ATI Central Luzon personnel po. Tuwan-tuwa po ako noon, tas si Mama. Dahil nga po, ayun, nakuha po ako, nag-iisa mula sa lalawigan ng Aurora. Ayun po, hanggang sa nagtuloy-tuloy po, ayun, bawat activities po namin, mapa academics, mapa pang-community, ay kailangan nire-report po namin para monitor po kami nila ma'am kung kami po ba ay active at involved sa mga activities, lalo na po sa agriculture. Yun po, nang dahil po tayo ay makuha sa scholarship, nagkaroon po tayo ng panibagong pamilya, ang ATI Central Luzon, pati po yung ating mga co-scholars, na may dala din pong iba't ibang kwento ng mga pangarap. At sila din po ay naging mga katuwang ko upang magpatuloy kami sa aming pag-aaral na sa kabila ng hindi kami face-to-face, ganyan, blended kami, napakahirap noon. Tulong-tulong po kami sa mga paggawa ng activities. Ayan po yung pag-guide, pag-monitor po sa amin, pag-motivate po sa amin nila Ma'am Gia, nila Ma'am Elsa, hindi po nawala. Ayan po. At yun po ang aking pinapasalamat. Ayan, during my college days po, hindi ko po masyado na-enjoy dahil nga po kami, online class. Medyo mahirap po ang sitwasyon, lalo na dito po sa amin, laging nagba-brownout out, mahina ang internet. Lalo na pag nagra-rush, magpapasa ng mga activities, assignment, may exams. Pero sa tulong nga po ng aking mga co-scholars, ayun po, tinutulungan po nila ako, yung mga taga Nueva Ecija. Ayun po, tinutulungan nila ako para ma-accomplish yung task at mapasa po in time. During my college days din po, active po ako sa aming kolehiyo ng agrikultura bilang student leader, student athlete. Kung saan nangangamba nga po sila Ma'am Gia at Ma'am Elsa at baka po bumagsak ako sa mga subjects dahil may maintaining grade po ang pagiging scholar. Ang average po, ang 1.75 ang average ang pagkakatanda ko po. Siguro po yung highlight nung face-to-face class namin, yung activities namin doon ay yung amin pong internship. Ako po ay na-assign sa Small Ruminant Center kung saan nag-aalaga po ako ng mga tupa, ng mga kambing. Noong taon din po iyon, nagkaroon po ng pagkakatatag ng bagong organisasyon dito sa Baler na kung saan mga kabataan po ang nangunguna. At sa kasalukuyan po, tayo po ay nagsisilbi ngayon bilang Pangulo. Ayun po ay ang non-government organization
dito po sa bayan ng Baler kung saan nagtataguyod na ibigay ang mga pangailangan ng ating mga hayop, lalo na po yung mga stray cats and dogs natin. Bilang agriculturist po sa tanggapan ng Panlalawigang Veterinaryo, tayo po ay nagbibigay at kasamang nagbibigay ng technical na suporta sa ating mga magsasaka at poultry and livestock raisers. Bukod po sa mga gawaing administratibo sa ating opisina, ay tayo po ay kasama bilang vaccinator na nagbibigay ng libreng bakuna sa ating mga alagang pusa at aso, bakuna po na anti-rabies, kung saan po kami po ay nagbabahay-bahay sa bawat barangay, sa bawat munisipyo. Sa kasalukuyan po, tayo po ay tinalaga sa piggery po sa ating Livestock Production Center sa San Luis, Aurora, sa ilalim po ng SWAIB, Swine Artificial Insemination sa barangay, kung saan ako po ang nagpa-process at nagpa-package ng semilya mula sa mga barakong baboy na naglalayong pong ang paramihin at palakasin ang pagbababuyan dito sa lalawigan ng Aurora. Kaagapay din po tayo ng ating mga kasamahan dito, mga project heads, sa iba't ibang programa bilang bibigay ng technical support para sa kanila. Good day po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Angelo Silvestre, binigyan ng pagkakataon bilang maging isang panlalawigang veterinaryo ng lalawigan ng Aurora. Ang aming probinsya po ay isang maliit lamang na probinsya at payak. Although kami po ay nagpipilit na ang aming serbisyo ay maging kamakabaluhan. Kaya kami ay naghahanap or humahanap ng mga katulad ng mga estudyante at mga nagtapos sa ating state university gaya ni Rome Matthew Cruz. At we aim that na si Rome ay maging bahagi na namin for long term. Ano po? Ngayon po si Rome bilang isang bachelor graduate ng agriculture, major in animal science, is nagagamit namin sa iba-ibang proyekto, programa at aktibidades ng probinsya. Usually, ang pamalahaang panlalawigan o Provincial Veterinary Office ay nakapokus naman sa animal health services, animal production, and among other things. Specifically, si Rome ay sa kasalukuyan, nabigyan tayo ng isang ATI din na napakagandang proyekto na ATI provided din na isang proyekto na sa AI sa barangay. Siya po ay ginugroom natin upang maging isang collector, swine semen processor at ibahagi natin ito sa mga nasasakupan namin sa probinsya. Si Rome din po ay nakakitaan natin ng diligence sa kanyang trabaho bilang isang animal extension worker sa pamamagitan ng pagbabakuna sa mga bawat barangay. Siya po ay nagpupunta sa mga barangay, kasama po yung buong team namin at nag-extend ng services. Mabait namang bata at kasi siyempre kasalukuyan pa siyang nag-a-adjust sa government service. Pag siguro mabigyan lang siya ng time, magiging isa siyang napakagaling na empleyado. Kasi naman po ay nakita ko yung kahandaan niyang matuto dun sa mga bagay na binibigay sa kanya. July ng taong 2024 nang tayo ay nagtapos sa ating kolehiyo. At sa pagkakataong iyon ay diniretso natin ang pagre-review para sa ating board exam. Habang ako ay nagre-review, sa kasamaang palad ay namatay ang aking ama. Sa kabila nito, hindi ako nawalan ng pag-asa at pananalig sapagkat nandun na ako 2 buwan na lang bago sumapit ang aming board exam. At
At sa awa ng Diyos, November 2024, tayo po ay nag-exam at nakapasa. Ang ating pong tagumpay na yun ay alay natin sa ating masipag, supportive na haligi ng tahanan. Bilang dati isang batang musmusin, simpleng estudyante, ngayon ay sinangganap na lisensyadong agrikulturista na nagsumikap po sa pag-aaral na anumang hamon ng buhay, gaano man po kahirap, ating mga karanasan, ay patuloy po tayong lumaban. At sa mga karanasan at mga natutunan po natin, ipinapakita po natin na ang agrikultura ay hindi lamang simpleng trabaho. Ito po ay may malaking ambag sa ating seguridad ng pagkain, ganun din po sa ekonomiya ng ating bansa. Kaya hinihikayat ko po ang mga kabataan na sumama sa hanay upang patuloy na palakasin at suportahan ang sektor ng agrikultura. Ang mga programa tulad ng Easy Agri Program ay hindi lamang naguhubog ng ating mga kabataan, kundi nagbibigay ng mas magagandang oportunidad para sa kanila at sa kanilang kinabukasan. Bago po ako magtapos, gusto ko pong mag-iwan ng isang kataga, ang punla ng kabataan, pag-asa ng kinabukasan. Sa bawat tanim na inaalagaan, tagumpay ang patutunguhan.